So hello guys, for today's video ay pag-uusapan natin kung paano tayo makakapag-return ng mga parcel natin sa Shopee. So meron silang tatlong methods na pwede natin gawin para mabalik natin yung mga order natin sa mga seller. So kung gusto nyo itong malaman ay stay tuned lamang. Unang paraan at pinaka-common or madalas na ginagamit ng mga Shopee user kapag magre-return sila ng mga parcel is yung pick-up method. So ano nga ba itong pick-up method na to? So, at bakit ito yung pinaka-popular na gamitin ng mga nagre-return? Ano bang gagawin mo kapag pick-up method yung pinili mo? So, syempre, unang-una nga sa mga choices, na pipiliin mo dapat yung pick-up method. So, sa pick-up method, dapat kung ano yung ibabalot mo to ng maayos. So, wala kasing nakalagay dito kung yung plastic din ba o yung pouch na na-receive mo, yun din ba dapat ang ibabalik mo o yun din ba dapat ang gagamitin mo pagbalik sa kanila. So, basta ang nakalagay lang kasi dito ay ibabalot daw ng maayos. At kung sakaling nawala or nasira yung printed na airway bill, pwede nyong isulat doon yung tracking number. So, yung tracking number ay makikita ninyo sa inyong Shopee account. Tapos, kapag okay na yung parcel ninyo, nabalot nyo na at meron na kayong tracking number or nadikit nyo na yung airway bill, ay pipili na kayo ng preferred na date ninyong i-pick up ng mga Shopee rider. Sa akin kasi nung nag-return ako ng shoes, ang earliest na date na pwede kong piliin ay yung pang 4 days na simula nung magbabalik ako. So, not sure ako kung ganun din ba sa inyo, kung 4 days din ba yung pinaka-earliest date na pwede nyong piliin kapag ipipick up ng rider yung parcel ninyo. So before, bukod sa date ay may time din silang pinapapili. Pero ngayon, wala talaga. Mag-aantay kayo ng buong araw kung kailan kukunin or pipick up ni rider ang inyong parcel. So bakit? So bakit kailangan yung mag-antay? Kasi may QR code na ibibigay sa inyo si Shopee at kailangan i-scan nyo ng rider. So sa QR code na yun kasi doon nakalagay yung details ninyo para ma-record din ni rider. So, kapag wala yung QR code na yon ay hindi siya kukunin ni rider. So, ang next naman na method ng pagre-return sa Shopee ay yung drop-off method. So, ito, hindi to medyo hassle kasi kayo mismo ang pupunta sa mga drop-off na malapit sa inyo kung saan nyo gusto siyang i-drop off. So, pwedeng SPX Express, pwedeng JNT, at pwede ring Flash Express. So, kung ano yung malapit sa inyo, yun yung piliin nyo. So, dito kasi sa amin, pinakamalapit sa amin is yung JNT. So, kung sakaling magre-return ako ng shoes, dapat hindi muna silyado, hindi nakatip, kasi i-check pa ng courier yon. So, i-check nila kung tama ba yung i-return mo or kompleto ba siya. So, dun pa yan nila i-seal. Kapag nakita nyo na i-seal nila yan, ay okay na. So, kinagandahan nga kasi ng drop-off method na hindi na kayo mag-aantay. Wala rin tong bayad, free din to ha. Huwag kayo mag-alala, free rin to. Shopee ang sasagot neto. Or hindi ko alam kung si Shopee ba o si seller. Pero, Shopee yung nag-a-arrange. So, pagka-drop off nyo doon at na-check naman ng mga courier na okay yung product ninyo, walang sira at kompleto, sila na yung magbabalot at pwede nyo na lang siyang i-track kung nasa na siya sa inyong Shopee app. So, lastly na method para makapag-return tayo is yung self-arrange method. Gagamit tayo ng mga halimbawa Lalamove or Grab Express. Yun yung gagamitin ninyo para maibalik sa seller yung inyong parcel. So, kapag ganito yung pinili nyo, yung self-arrange method, dapat daw is alam ng seller. Kasi syempre, hingi nyo yung address ni seller doon, pati yung mga details nila, at para matrack din nila at malaman nila na self-arrange nga yung pinili ninyo. So, dito, ang sabi is, ang magbabayad daw muna is yung buyer. Sakaling Lalamove yung pinili ninyo, kung magkano yung dapat bayaran sa Lalamove, ay kayo ang magbabayad. Pero ang good thing naman dito is sabi naman ni Shopee na kapag kayo ang nagbayad ay ibabalik nila sa inyo sa Shopee Pay. So, hindi rin pera. So, kunwari, 200 pesos yung need yung bayaran sa Lalamove, i-reimburse din yun ni Shopee sa inyo kapag
okay na at napatunayan na nabalik na sa seller ang mga parcel na gusto nyong i-return. So, itong self-arrange, ito yung pinakamabilis na paraan para ma-return din agad yung parcel na gusto mong ibalik sa seller. So, kasi syempre, pag alam nyo naman, pag move, within the day din, makukuha na rin nila yun agad. So, unlike kasi sa drop-off, tsaka sa pick-up method, mag-aantay ka pa ng ilang days. So, medyo matatagalan yung pagbabalik or pagre-refund ng mga pera ninyo. So, unlike nga dito sa self-arrange, is ito yung pinakamabilis, kaya may chance talaga na ma-refund din agad yung pera ninyo. So, pero ito kasi ay hindi basta-basta. Kailangan daw kasi dito matrack ni Shopee yung ginawa nyo na self-arrange. So, dapat isi-send mo yung mga official proof like ng shipment information na may receipt number, may sender or recipient names, meron din dapat contact number at shipping address. So, kung mo pipiliin nyo is makikita nyo naman doon, i-screenshot nyo lang at isendin nyo sa Shopee. So, next, dapat mapatunayan din na nagkaroon kayo ng kasunduan ni seller na yun nga yung gusto nyong piliin na return method. So, syempre, diba, kagaya ng sinabi ko kanina na dapat alam ni seller na gusto nyong piliin is yung self-arrange na pagre-return. Kailangan din ng proof na litrato or video na nagpapakita na sinend mo, na binigay mo, kunwari sa move yung products, tapos dapat si seller din mismo ay dapat may picture din siya na nakuha niya na or na-receive niya na yung return product. So, ayan na nga yung tatlong paraan para makapag-return tayo sa Shopee. So, huwag kayong mag-alala kasi nga, syempre, wala naman talagang bayad ang pagre-return sa Shopee. Lalo-lalo na, syempre, karapatan naman natin yan bilang mga customer, lalo na kung dumating sa atin is yung sira, or may missing, or iba yung dumating sa atin, hindi yung sa ine-expect natin, or hindi yung sa in-order natin. So, huwag kayong mahiyang mag-return, lalo-lalo na malaki yung binayaran ninyo. Syempre, di ba, nakakahinayang din naman kung hindi nyo magagamit at hindi nyo gusto yung na-receive ninyo. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang. Oh.